So I suggest na kumuha tayo ng educational plan para ma-secure ang future ng mga anak nila. Pero ang pinaghirapan tila nauwi sa wala nang bumagsak ang Pacific Plans Incorporated noong April 2005. Konting pangunawa lang po! Mahigit 30,000 plan holders na ipit. Nagkaproblema kung paano nila tutususan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. We want to find out if you're going to pay, how much you're going to pay, and when you're going to pay. Ano na ang kinahinatnan ng gulo sa Pacific Plans Incorporated? Balikan natin ang mga tanong ng nakaraan. Ako po, si Tina Panganiban Perez, at ito ang Case Unclosed. Papasukin niyo kami! Pabangandahin niyo kami! Bilisan mo naman, ang bagal-bagal mo kumilos. Baka mami magsara na yun. Pumasok ka na, dalian mo. Mano, alam niyo ho ba yung Pacific Plans? Kailangan na makarating ho kami doon. Pakibilisan niyo lang ho, ah. Lorenzo, bilisan mo. Kinabukasan mo nakasalalay dito. Magkakano siya yung anak ko? Paano na yan? Gano'n na lang ba yun? Papasukin na kami, hindi ba? Ganito raw ang eksena sa opisina ng Pacific Plans Incorporated noong April 13, 2005. 34,000 estudyante ang nanganibang kinabukasan dahil hindi raw muna maibibigay sa kanila ang dapat sanay pang tuition nila. Pumila po tayong maayos. Anong numero? Hindi ko kailangan ng numero nyo. Kailangan papasukin nyo kami rito. Ang dami-dami namin. I was asked to line up. Ang ini-entertain nila was number 1,000. My number was 1,500. So, di ba, 500. So, nagagalit ako. Kasi sabi ko, ang init-init, hindi pa ako nagla-lunch. High blood ako. Tapos, nakatayo kami practically sa kalye. And this guard was telling me, kasi ano yan problema nyo yan. Kung hindi kayo kumain ng tanghalian, alam yung pipilit. Isang kaibigang plan holder daw ni Nenita ang nagsabi sa kanyang nagkakaproblema ang Pacific Plans. During the time when I learned na hindi na makakapag-college yung anak ko, I was so depressed. What will happen to my son? Nag-resign ako sa work and I said, I just do tutorial and it's more than enough. Guro sa isang pribadong paaralan ng single mother na si Nenita Lucas. Kaya ganoon na lang daw kahalaga para sa kanya ang edukasyon ng kanyang nag-iisang anak na si Lorenzo. Noong binili niya ang educational plan noong 1990, kumikita siya ng humigit kumulang 15,000 piso sa pag-tutor. Ma'am, mas makakabuti po kung ang kukunin na po natin is elementary to college ng educational plan po. Nako, Iha. Sigurado ba yan? Ma'am, sigurado po ito. Alam mo naman, mababa lang ang sweldo namin mga teacher. Actually, hindi po ako naniniwala sa plans. So, he was barely 2 years old when a friend came and he said, "It's a good investment." Basta sure yan, ha? Sure po ito, ma'am. Para ka nga naman daw nakasandal sa pader pag kumuha ng educational plan. Mula elementarya hanggang kolehiyo ang kinuha ni Nenita para kay Lorenzo. Ito raw ang puhunan niya para sa magandang kinabukasan ng nag-iisang anak. Meron po ba kayong preference sa school na papasukan ng anak niyo? It's supposed to be an exclusive school. So, hindi ko pinangarap na ilagay ko siya sa isang government school or I would say parang hindi naman talaga below standard kasi di ba meron niya exclusive A, exclusive 1. So, of course, I want the best for him. Nagamit naman ni Lorenzo ang educational plan niya noong elementary at high school sa St. Benedict College. Pero nang pumutok ang problema sa Pacific Plans noong Abril ng 2005, nagkataong enrollment na sa De La Salle University o DLSU para sa kanyang pagkokolehiyo. Kaya hindi natuloy ang kanyang balak mag-enroll ng kursong Hotel and Restaurant Management sa DLSU. Paano po yan, ma? Ang mga kaibigan ko nakapag-enroll na po doon. Anak, wala namang problema dun eh. Ang importante, makakapag-enroll ka pa rin. Nagkataon lang, sa ibang school na.
Hindi raw naging madali para kay Nenita na tanggapin ang nangyari, lalo pat halos doble kayod siya para lang mabayaran ang educational plan ni Lorenzo. Alam ko, babaeng walang pahinga ako. So if I start at 8 o'clock, I would go home sometimes at 9 or 10. Iwanan ko siya dun sa mother ko, pick upin ko. It's because ang dami kong babayaran. I was paying about 15,000 every quarter. Okay, sir. Look at this schedule. Dalawa lang sina Nenita at Lorenzo sa mahigit 30,000 plan holders na umasa sa pangako ng Pacific Plans. Annual, semi-annual. Isa ito sa pinakamatandang pre-need industry sa Pilipinas. Pre-need ang tawag sa mga serbisyong maaari mong mabili bago mo ito kailanganin. 1966 pa lang ay nakarehistro na ang Pacific Plans sa Securities and Exchange Commission bilang Pacific Memorial Plans. Meron po tayong allowance na ibibigay every month. Kahit ano pong course ni Michelle at kahit magkano ang tuition fee niya, babayaran po natin. Ang initial concentration niya was on the memorial and pension plans, including fixed value plan, educational plans. Ma'am, maganda pala itong plan na nakuha niyo. Ito po yung tinatawag. Kabilang sa Yuchenko Group of Companies ang Pacific Plans. Ilan sa iba pang pag-aari ng mga Yuchenko ang Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC, Malayan Group, Grepa Life Group at House of Investment Group. 1985 nang maging ganap na Pacific Plans Incorporated ang Pacific Memorial Plans. Pebrero ng sumunod na taon, inilunsad nila ang kanilang traditional o open-ended educational plan. Inquire po sila, ma'am, sa Pacific Plan. Yung traditional plans, or tawag nila open-ended plans, once you pay a fixed amount, then kung ano yung value ng education or tuition fee at the time na gagamitin yung plan, yun ang magiging benefit ng plan holder. You can purchase Pacific Plans, sir. Mula 1986 hanggang 1992, umabot sa 118,903 ang naibentang traditional educational plans ng Pacific Plans Incorporated. Nagkakahalaga ito ng mahigit 3 bilyong piso. Noong 2004, ika-4 pa ito sa mga nangungunang pre-need company sa bansa sa dami ng mga naibentang plano. Kahit ano pong course na kukunin ng anak niyo, pwede na po. Pati yung ibang anak Pero kung anong laki ng bilang ng plan holders, siya rin pagtaas ng tuition sa mga pribadong paaralan dahil sa Education Act of 1982. Sa kumpanyang ito, ay inyo pong makukuha. Noong 92, nagsimula ang deregulation ng tuition fees around the time. Starting 90s pa sa mga lower level ng klase. So, pag nag-deregulate, ibig sabihin, hindi na kontrolado ngayon yung increase o yung pagtaas ng tuition fee. Dahil nakasaad sa Education Act na ang mga pribadong paaralan ang magtatakda ng pagtaas ng tuition fee, hindi na umano na kayanang bayaran ng Pacific Plans ang mga ito. Huminto sila sa pagbebenta ng open-ended educational plans noong 1992. Pero hindi raw naging sapat ang hakbang na ihinto ang pagbebenta para mabayaran ang lahat ng kanilang plan holders. Samantala, ang mga katulad ni Nenita, umasang hindi mauuwi sa wala ang perang pinaghirapan para sa kanyang anak. Dali lang po. Konting pangunawa lang po. Makakausapin ka natin isa-isa. Isa-isa lang po. Every proseso po tayo pinadaanan po. Hindi rin matanggap ni Mike Siso na mauuwi lang sa wala ang hinulugan niyang plano sa Pacific Plans Incorporated. Lalo pa raw sa tuwing maaalala niya ang pangako nitong magandang kinabukasan para sa kanyang 3 anak. Inabot daw ng 6 na taon ang pagbabayad nila para sa 3 college educational plans na nagkakahalaga ng 350,000 piso. So I suggest na kumuha tayo ng educational plan para ma-secure ang future ng mga anak nila. Kumuha na po kayo dahil mababa pa lang ang value nito. What more pa kung in a matter of years, tataas ang value nito. We were told that the Yuchenko Group of Companies has this wonderful plan
to assure our children of education in the future. And their slogan was, or their sales pitch was, bumili na kayo ngayon because soon tuition fee will skyrocket. And this plan will guarantee that your children can go to school. At kung titingnan po natin, ito po yung ating plano. Paano ba yung terms of payment? Mababa lang po, sobrang affordable. Kaya kahit tatlong kunin natin na plano, I'm sure na makakakuha tayo ng magandang plan for our kids. So we thought that this will relieve us of our commitment to our children. When the time comes that we are retired, we should be retiring and enjoying our life. Maganda raw ang negosyo ni na Mike noong dekada 80. Kumikita sila ng 40 hanggang 70,000 piso kada buwan sa kanilang tapsilogan business. Pero kahit angat sa buhay, kumuha pa rin daw siya ng educational plan dahil inakala niyang maganda itong investment. Well, I understand that there were, on a quarterly basis, 5,000 to 6,000 pesos. That is the best gift that we can give our children. Paano niyo po nalaman na nagkakaproblema na po yung Pacific? Biglang-bigla eh. 2004, their financial statement says that they're very solid. That's in record. Nasa SEC yan. Within a span of less than 1 year, biglang nawala yung perang pambayad at rehabilitation. Yung hirap na inabot namin, yung trauma, yung gulo na pumasok hanggang sa bedroom ko. Kailangan na po namin magbayad ng tuition, Dad. Ano po ba ang pakiramdam kapag sa umaga ay ginigising po kayo ng mga problema? Siyempre, frantic na yung mga bata. So, imbis na magalit ka sa bata, sumasagot or whatever, hindi, kailangan mong intindihin eh. Paano po yan, Daddy? Titigil na po ba kami sa pag-aaral? Hindi titigil sa pag-aaral. Akong bahala sa inyo. Para maigapang ang pag-aaral ng 3 anak, napilitan silang magbenta ng mga ari-arian at mangutang sa mga bangko. Kaming bahala sa pag-aaral. Naubos na lahat because we were caught holding an empty bag after this Pacific Plan fiasco. Doon na na-realize namin na, wow, ang bigat pala nitong ganitong nagtiwala ka, hard-earned money. Hindi galing sa corruption yan. Hindi namin kinita sa panloloko yan. Dahil sa mga katulad ni Mike, nabuo ang Parents Enabling Parents o PEP Coalition noong 2005. Did you respect us when you closed the Pacific Plan Incorporated? Kaya nga po kami nagpapaliwanag po. You went to court to cover it and then you asked the judge to order you people not to pay us. Merong misconception kasi na tulad nung nangyayari sa iba na wala silang makukuha. It's not true. Hindi na nahimik ang PEP Coalition sa nangyaring pagkalugi raw ng Pacific Plans. Nagsagawa sila ng sariling pag-aaral para malaman kung bakit humantong sa ganito ang nabiling educational plans. Yung mga expertise ng bawat magulang na miyembro ng PEP Coalition ay ipinagsama-sama ngayon. Meron accountant, meron abogado, meron financial analyst. Hinanap namin yung ganito. Pinagsama-sama namin yan. Tapos nagkaroon kami ng review committee. Doon ko na-discover ang pagsisinungaling, ang pagloloko. Sa isinagawang pag-aaral ng PEP Coalition, taong 2004 nang ihiwalay ng Pacific Plans ang kanilang pension, memorial at fixed value educational plans sa Lifetime Plans Incorporated. Ang open-ended educational plan lang ang siyang naiwan sa Pacific Plans. So ibig sabihin, ang re-rehabilitate nila, Pacific Plans na kumpanya, pero anando doon, traditional educational plans lang. So hindi apektado yung mga iba. Bawal yan sa batas.
because that is corporate stealth maneuvering. Walang illegal doon. I mean, ginagawa normally ng mga kumpanya. In this particular case, when you spin off, anong reason? Gusto mong ma-enhance yung ibang product eh. Kasi kung may problema ito, parang dinadrag mo yung problema mo doon sa ibang walang problema ang products. Alam din daw ito ng Securities and Exchange Commission o SEC. Naaprubahan niya ng SEC ngayon, itong mga stockholders nitong kumpanya kasi are also corporations. Wala naman ho nagbabawal na ang korporasyon ay magiging stockholder ng iba pang korporasyon. April 7, 2005 nang mag-apply ng petisyon para sa rehabilitasyon ng Pacific Plans sa Makati Regional Trial Court. Ang patuloy na pagtaas ng matrikula at sinabayan pa raw ng krisis pang ekonomiya ang mga dahilan ng Pacific Plans kung bakit hindi naging sapat ang kanilang trust fund. Dahil nadideplete yung fund eh, di ba? Early part of 2000, nakita namin na pag itinuloy namin yung pagbabayad ng tuition fee to sa ganung kataas, paano naman yung mga 18,000 o 20,000 na plan holders na hindi pa nagmamature? We cannot therefore use tuition fee deregulation or inflation as the very same excuse to evade payment of the tuition fees due on its open-ended plan. Pero hindi sangayon dito ang PEP Coalition. Hindi naman talaga nalugi ang Pacific Plans. Pinalabas lang na kuno nalugi. Ang tingin namin, gusto nilang tumakbo doon sa obligasyon nila, doon sa open-ended plans. Yun lamang yun. Paano mo sila lolokohin? Kasi whether isang kumpanya o dalawang kumpanya, ang total asset niya, ganun pa rin eh. Hindi naman nabago eh. Ayon sa PEP Coalition, katakataka raw na nakalusot ito sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ang SEC ang ahensya ng gobyerno na namamahala sa pre-need companies mula sa rehistro hanggang sa operasyon nito. Ang dapat pangunahing misyon nila bilang ahensya ng gobyerno ay protektahan ang publiko. Hindi nila ginawa yan. Depensa ng SEC, mariin din nilang tinutulan ng petition for rehabilitation na inihain ng Pacific Plans. Hindi naman ho sa paghuhugas ng kamay, nung tumakbo po sila sa Regional Trial Court to seek ito pong suspension of payment and rehabilitation, nabawasan ho yung powers namin to regulate them. Although they're still under our regulatory powers, but this is subject to the resolution or the decisions of the court. May sapat na pera naman daw sanang pambayad ang Pacific Plan sa mga plan holders nito. Kaya lang, nakatali sa mga properties na hindi naman nila ma-convert kagad sa pera. Ang major bulk nito ay nakapasok po sa zero rate na coupon bonds ng National Power Corporation na magmamature pa po after 10 years. June, July 2010, pag nag-mature yung bonds, ang makukuha nila dollars na. Yung share nila in dollars. So kung magkano yung rate at the time, yun ang magiging peso value ng ano nila. Sa kabila ng paliwanag ng Pacific Plans, naghain ng oposisyon ng ilang plan holders noong May 2005. Sinangayunan ng korte ang Pacific Plans nang maaprubahan ang kanilang petisyon para sa rehabilitasyon noong April 27, 2006. Umapila ang ilang plan holders sa Court of Appeals hanggang sa maiakyat na ito sa Supreme Court. Pending pa rin ang kaso hanggang ngayon. I've always said this before. Ang abogado ng Pacific ay ang Villarasa Law Firm. Ang judge doon sa corporate court ng Makati na si Judge Barsa ay co-founder ng Villarasa Law Firm. I've said that before in news and I'll say it again now. Bahala na kayo mag-conclude kung ano yun. Sinikap naming kunin ang panig ni Judge Romeo Barsa pero tumanggi siya magpa-interview. Isa pang nakitang butas ng PEP Coalition ang di umano'y paglalagay ng trust fund ng Pacific Plans sa RCBC na pag-aari rin ng mga Yuchengco. Ang tanong,
Anong interest ngayon ang poproteksyonan? Ang interest ba ng bangko o ang interest ng plan holder? Kasi siya rin ang may-ari ng pre-need company na Pacific. Sila rin ang may-ari ng bangko, so alin ang poproteksyonan nila? Pero ang batas naman ay pumapayag dito. Pwede at maaari ang trustee na related sa pre-need company na maghawak ng trust funds. In fact, lahat nga ng mga major trust funds ng major pre-need companies ay hawak ng affiliated banks tulad ng Ayala, hawak ng BPI, Coco Life, hawak ng UCPB. So talagang nangyayari yon at pinapayagan ng batas. Ang general rule, hindi pwede na mag-invest yung subsidiary or affiliate pre-need company doon sa trust department ng bangko. Kasi subsidiary o affiliate siya ng bangko eh. Pero may mga exceptions. Ano yung mga exceptions na yon? Kapag ka inabutan na, kasi itong memorandum na ito coming from the Bangko Sentral was issued only on March 28, 2006. So yung mga arrangements na inabutan nito, pwede pang ituloy, provided that there is a showing, a determination, and it is approved by the Monetary Board that there is no evidence of conflict of interest. Ayon pa sa PEP Coalition, 2 kaso ng syndicated estafa ang naihain nila laban sa Pacific Plans pero kapwa na-dismiss ang kaso. Sa ngayon, tila mahaba pa ang laban ng mga plan holders laban sa pagkamit ng hustisya. Pero ang PEP Coalition, hindi raw titigil hanggat hindi napaparusahan ang mga dapat managot sa sinapit nilang kalbaryo. Halos 4 na taon na mula nang gumuho ang pangarap ng mga plan holders ng Pacific Plans. Ang ilan sa kanila, pilit bumangon sa kabila ng nangyari. Tulad ng anak ni Nenita na si Lorenzo, nagpatuloy pa rin sa kolehiyo para makapagtapos ng pag-aaral. Isang kakilala raw ng kanyang inang nagmalasakit kay Lorenzo at tumulong na suportahan ang kanyang tuition fee. Sayang kasi yung opportunity, saka yung oras. Sa ngayon, ang hirap kumuha ng trabaho kung hindi ka college graduate. Pero hindi nagtatapos sa kanila ang kwento ng mga biktima ng pre-need companies. Ayon sa Securities and Exchange Commission, may 4 pang kumpanya ang nag-apply din ng petisyon para sa rehabilitasyon mula 2005 hanggang 2006. Yung CAP, ito pong Platinum, TPG at saka ito pong PET Plans. Ang common factor ho niyan, lahat ho itong 5 to ay nagtitinda ng traditional plans nung una pa. Nitong nakaraang Disyembre lang daw, 3 kumpanya pa ang biglaang nagsara. Itong Legacy Consolidated Plans, Scholarship Plans at saka itong All Asia Plans. They ceased to operate unilaterally, wala akong pasabi sa amin. Ni ho, nagsarado po ng opisina dyan sa Makati at saka sa Quezon City. Ang plan holders nito, tila pareho ang naging kapalaran kina Nenita at Mike. At sinabi mo, nag-invest Noong February 2, nag-isa sa Senado ang Securities and Exchange Commission kung bakit nakalulusot sa kanila ang tulad ng pagkalugi ng legacy plans. Kung may kakulangan, ang tanong na lang ngayon, whether oversight ito, honest mistake, negligence, ibig or may pagkokontsaba sa mga kumpanya dahil tuloy ang ligaya ng kumpanya. Merong close monitoring ang trust funds nila. At yun ang tinitingnan namin. Diyan naman po ay hindi sinasabing hindi na masasagutan yung pangkasalukuyang hinihingi. Kundi kung magtatagal pa yung kanilang negosyo, baka hindi na nila masagutan. Malaki raw ang naging epekto ng sunod-sunod na pagsasara ng pre-need companies. Mula 2007 hanggang 2008, 78.28% ang ibinaba ng benta ng educational plans. Mula sa 2,095 na naibenta noong 2007, 455 na lang ang nabiling educational plans noong 2008. Pero may panawagan ng Securities and Exchange Commission. Hindi ho natin masisisi na magkaroon ng takot na mag-invest itong mga kababayan natin kasi nakita naman po yung nangyari, which was also
very much publicized. Meron pa ho tayong mga malulusog na kumpanya dito sa pre-need industry na patuloy pang tumatakbo. Ang naging problema po, they're adversely affected by this. Ayon sa Philippine Federation of Pre-Need Plan Companies Incorporated, hindi malayong maapektuhan ng global financial crisis ang industriya ng pre-need sa ating bansa. Dahil sa global meltdown, medyo kabado kami dahil sa pananaw namin, sa darating na panahon, yung projections na na-estimate namin ay hindi na makakamit. Kulang ang paglago ng trust fund. Pero may naisip na raw silang aksyon para rito. Yung una is, yung mga kumpanya na kaya at gustong maglagay pa ng additional capital, hindi to restructuring, additional capital para ilagay sa trust fund. At pangalawa, yung mga kumpanya naman na hindi na kaya maglagay, at least habang nandyan yung trust fund intact, mayroon na magkaroon ng early settlement option. Kasi ang importante is ibigay yung protektahan lahat ng plan holders. Ayon naman sa financial expert na si Randall Chongson, isang aral ang dapat nating matutunan sa mga nangyari. Kung takot sila sa pre-need, huwag sila pumasok sa pre-need. Kasi dapat alam natin yung pinapasok nating risk eh. Kung hindi nila naiintindihan paano yung pre-need, mas kabisado nila yung bangko lang, time deposit lang, edi stick tayo sa time deposit lang. Noong nakaraang buwan, pumutok ang balitang nabili na ang Pacific Plans ng negosyanteng si Noel Oñate, ang dating may-ari ng Asian Spirit Airlines. Papalitan ng pangalan nito at tatawaging Abundance Providers and Investments Corporation. Ayaw rin namin humusga kagad. Dahil unang-una, number one, tunay ba na sale yun? Number two, kung tunay man lang yun, no, at wala naman akong preba kung tunay o hindi. At gusto kong pakinggan lang muna yung bagong buyer. Ano ba talaga plano nito? Kasi karamihan ngayon sa pre-need, gusto na nga umalis. Ito pumapasok. Hindi namin masyadong tinignan yung problema eh. Ang aming tinignan dito, yung mahigit sa 10,000 ahente ng Pacific Plans, 300,000 plan holders na naghihintay, at 12.5 bilyong piso ng trust funds. Bahagi raw ng trust fund na ito ay nasa Napocar bonds na magmamature sa 2010 at ito ang isa sa mga inaasahan nilang pagkukunan ng pambayad sa mga plan holders. Nagsalita si Mr. Oñate, nagulat din mga marami na nagsimula siya magsabi ng buyback. Ibig sabihin nun, ibabalik ng Abundance Providers yung lahat ng installments ay binayad ng plan holder plus interest. Ang hindi lang siyempre namin masasabi ngayon, ano ba yung interest? Magkano? Gaano katagal babayaran? Gaano kabilis? Dahil nga ito ay kasama sa binubuo namin business plan. Edukasyon ang nakikitang susi ng mga Pilipino para makaahon sa kahirapan. Para sa maraming magulang, ito ang pinakamagandang kayamanang maipapamana sa kanilang mga anak. Kaya para sa mga taga-PEP Coalition, hanggat hindi tumatalim ang pangil ng batas sa pre-need companies, may panganib na marami pang pangarap ang hindi malayong gumuho. Sa ngalan ni Cara David, ako po si Tina Panganiban Perez para sa Case Unclosed. Look, we want to find out if you're going to pay, how much you're going to pay, and when you're going to pay.